town mayor. So some of the mayors, I gave them that form to apply for that water district. But nobody comply on that form. Nobody has applied? Yeah, not yet. Anyway, Butch can say something about this. Yeah, Butch, how do you accelerate the formation of water district? Napakadali po, ma'am. All I need is a Sangguniang Bayan resolution creating a water district as mandated by PD 198. Pero, so PD 198 requires a Sangguniang resolution. Creating a water district. Now, dito sa Lanao del Sur, kasi talagang mahigpit yung bilin ng ating Pangulo na kailangan matapos, ma-fast track natin yung implementation ng water system sa buong bansa. Dito sa sa Lanao del Sur, meron na tayong water district sa Masyo, Taraca, Madalom, Pualas, Metro Basak. And the project will be started, ma'am, anytime this month. Anytime this month. Very good. And of course, ang Ganasi... Kasi may mga hindi pa ako nabibisita dyan. Pualas, hindi ko pa nabibisita. Metro Basak. Hindi pa rin. Madalom. Hindi pa rin. Taraca. Hindi pa rin. Masyo. Hindi pa rin, Kasi nung pupunta ako sa Masyo, hinimatay ako dahil sobrang kinain ko ng durian. Hindi ako nakaabot. So, sa kotse pa lang hinimatay na ako. So, diretso ng Manila tuloy. Pero maraming mga mayors, these are 5 remote towns kasi. Ako, halos lahat ng bayan napuntahan na. Pero itong 5, hindi ko pa napupuntahan. So, pero lalagyan natin ng tubig, I'm ma'am. happy that you will be able to put water there. Yes. Okay. Yes. Madam President, in most areas in Mindanao, especially in the rural areas, the lack of potable water supply is one of the basic problems. One of the reasons cited in the absence of waterworks authorities tasked to administer the operation of a water system. Is there a way to remedy this predicament, and how can the establishment of the local water administrations be accelerated? Yun, kaya nasabi ni Butch, kailangan may sanggunian resolution. Mayor, meron na kayong sanggunian resolution. So, meron na kayong water district. Wala pa, ma'am. Maglalagay. Pero, na-authorize na kayo ng sanggunian. Yes, ma'am. Gov, you're saying something. Resolution ng Municipality of Ganasi, nasa ano na po, sa office na po, ma'am. Yung office ko na? Yes, ma'am. So meron ng resolution? Meron na po Therefore, you can now establish a water district. Yun ang pinaka-importante, sanggunian. Yun, di ba, Butch? So, yan ang unang hakbang is Sangguniang Bayan Resolution. Yes. And then after that, LOA will take care of the rest. Like for example, yung program of work, identifying the source of water. Kasi minsan, malayo yung source ng water, medyo mataas ang cost ng water system. Pero pag may deep well naman, dahil maganda yung aquifer, ay doon na lang kami kumukuha. Kagaya dito, I think Lanao does not have any problem as far as source of water is concerned. Good. Napakalinis ng lake natin eh. The most beautiful lake in the world. More beautiful than Lake Geneva. Yun parati ang sinasabi ng aking tatay. Kaya nung panahon niya, sinimulaan niya yung Lanao Lake Circumferential Road. Kaya ngayon naman ay gusto kong ituloy yon at ako'y nasisiyahan na yung Saudi Fund, actually nagbibigay ako ng pera konti-konti noon para ituloy. Pero ngayon meron tayong malaking Saudi Fund na natapos na yung mga paperwork, mga December week, pwede na tayo magsimula ng construction muli for the balance of the Lake Lanao Circumferential Road. Madam President, the Local Water Utility Administration, or LOA, is tasked to formulate a study that would ensure viable water supply in waterless areas in most rural and depressed areas in Mindanao. During your administration, Madam President, what are the major water infrastructure systems that have been implemented not only in Mindanao but throughout the country? Well, yun nga, halimbawa nga, no, yung sinabi natin na dito sa ARM, no, 117 municipalities, including the new ones. Mga 16, meron mga 75 meron na. So mga 40 ang naiiwan. So where there can be a water district, lalagyan. Where there cannot be a water district,
maglalagay tayo ng simpleng level 1 or level 2 system. Ngayon, para sa buong Pilipinas, according to the NSO survey, may mga 400 waterless municipalities. 400 plus, no? 400 plus. So, yun din ay ang ating gustong gawin nga dun ay magkaroon ng at least level 1 water in all the 400 municipalities. Pero mga ganon din, mga 60% na abot na natin. Dahil nagko-concentrate sila sa mga malalaking project. Pero sabi ko, kaysa naman sa wala, kahit na simpleng water system, dapat meron. Madam President, in terms of socializing the water rates, what has LOA or the National Water Resource Board done so far? Alam mo yung Water Resource Board, sa alam ko, ang kanyang trabaho, mag-allocate ng water. Halimbawa, yung Lake Lanao, siya magde-decide anong pupunta sa irrigation, anong pupunta sa power, anong pupunta sa household. Ang dapat nagre-regulate ng tubig, ng water rates, ay yung LUA. Kaya ang tawag, authority eh. Yes. Regulation is given to an authority. So, tanungin natin kay Butch Pichay, anong kanyang mga patakaran tungkol doon sa... Well, unang-una, yung tubig po ay libre. Kung mayroong water rate na pinapataw sa bawat mamamayan, yan po yung cost ng infrastructure. Noong araw, yung LOA, yung source ng fund ng LOA ay utang sa World Bank, sa JBIC. Kaya noong araw, ay pinapasa rin yung utang sa mga water district. Kaya maraming water district na hindi viable. Ngunit, during the time of President Macapagal Arroyo, nagbibigay po siya ng subsidy sa LOA. Kaya pasalamatan natin yung ating Pangulo, kahit maliliit na bayan, nagiging viable water district na. Dahil ang binibigay po natin ay grant at mayroong soft loan na tinatawag, yung utang na walang interest. Yan ang ginagawa natin. Kaya, nung araw, ang daming hindi po pwedeng malagyan ng water district dahil non-viable. Ngayon, sa panahon ni Presidente Macapagal Arroyo, lahat ng water district ay viable water district. Yun, ganon. Madam President, I think you are the only president who has traveled to Mindanao so frequently after President Manuel L. Quezon, who would usually spend holiday in Marawi City, formerly Dansalan. What are the major infrastructure that your administration has implemented in Mindanao and how much do this cost? Siguro I'm the president has come the most often of all. Hindi ba, Abdullah? The most often of all. To begin with, kung ibibilang mo yung panahon na nandito ako sa buong buhay ko, halos buong kabataan ko ay nandito. Doon sa Iligan, kababata ko nga si Congressman Abdullah Dimapuro. Tapos nung ngayon, linggo-linggo nandito ako halos sa Mindanao. So hindi lang holidays. So, kaya dahil doon, parang alam ko kung anong dapat ilagay na infrastructure. Halimbawa, alam ko yung Lake Lanao ng tatay ko na gusto niyang circumferential road. Tapos noon, di ba inayos natin, Abdullah, yung Iligan to Marawi Road. Kaya karon duha ko oras na lang gikan sa Mindanao at sa Iligan hangtod dire. And then yung isa pa yung from Cotabato City, pwede ka na mag-drive through Lanao del Sur hanggang Zamboanga del Sur. Yun, isang major road din yun. So, yun ang bahagi dun sa mga major roads na ginagawa natin. Mga examples lang yun. And we have them all over Mindanao. Tapos noon, meron din tayong mga airport. Airport, halimbawa, doon sa Jolo, malapit ko nang inaugurate yung airport, hiningi ko yung kay President Bush. Yung Tawi-Tawi Airport din, under construction. So, marami tayong mga ganon. Tapos doon, ang isa pang ginagawa natin, yung kuryente sa mga barangay. At saka yung, itong water systems, paaralan. Ano pa iba mga maikikwento mong importante sa inyo, Saldi, na mga major infrastructure projects natin dito sa ARM? Katulad po ng sinasabi natin, mahal na Pangulo, sa panahon po niya ay marami siyang natulong sa ARMM.